sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin notification bell for more updates. Good morning mga kabalitaktakan! Happy Lunes na naman po sa inyong lahat at sisimulan na naman natin ang panibagong linggo kasama ang Dynamic Trio. Makakasama nyo ngayong umaga ang napakalit pero napakakulit Randy Guzman. May bagong designation yan, director yan. Yeah. Good morning! Happy Monday morning, barkada. And dito sa Dynamic Trio, maraming salamat sa panunood at pagtutok sa amin. Ang makakasama nyo pa rin, Raketera at madiskarteng Mami, Ma'am Shishaki. Panibagong linggo, panibagong yugto, panibagong buhay, ha? Ayan. Panibagong laban ng sapatos. Kaya naman, simulan natin ang ating linggo ngayon with a fresh start. Kasama ang inyong Dynamic Trio. Makakasama nyo naman po ang inyong Gentle Giant, Charles Limon. Gusto ko talaga yung pa-gentle na yun, no? And more. Monster Giant. Ano Monster Giant? Uy, pumayat na si Charles. Hindi na pumuputok yung ano. Yung ano niya. Yun ba talaga yung basihan? Yun nga, hindi kita yung chan. Morning Barkada, you can catch us live and alive every morning kahit gumagamit tayo ng free TV at antenna lamang. Ilabas lang yan para makasagap ng signal. And kung smart digital TV naman, may Digibox nakakabit yan. At hanapin niyo lang kami either the GNN channel or Highland TV. And this is in respect of your location. Kaya mga channel number 9, hanapin lang ng hanapin po. Oo, pero meron din po tayong live stream sa aming Facebook page. So, isa-search nyo lamang Yan. Uy, mukha ko yun. Group RNG Luzon. Makikita nyo ang aming live. Yan ang inaabangan din namin. Kahit kaming mga host, everyday para ma-share namin sa inyo. Kaya, i-share nyo na din yan para mapanood din po kami ng inyong mga Facebook friends at kung ano-ano pa. Also, we have our YouTube channel, which is RNG Luzon. TikTok, Instagram, Twitter, RNG Luzon. Nag-isa, wala nang iba. Yan, like, share, and subscribe na din. Yan, mga kabalitaktakan. Pero mag-subscribe muna tayo dito po sa ano bang latest weather update natin ngayong umagang to, ating alamin po yan. Ang latest weather update natin ngayong umagang po ito, medyo inaasahan po natin ang magandang panahon sa buong bansa except dito po sa Southern Luzon at dyan po sa Metro Manila dahil namataan po kaninang umaga itong nabuong low pressure area dyan po sa bandang gitna ng Romblon, dyan po sa katubigan ng Romblon, although sabi po ng Pag-asa, mababa po ang tsansa na maging isa itong bagyo. Kaya lang magdadala po ito ng kaulapan at pag-uulan dyan po sa Southern Luzon, lalong-lalo na po dyan sa Romblon, Palawan, and then Marinduque, and dyan din po sa Bicol region. Dito naman po sa Northern Luzon, inaasahan po ang magandang panahon ngayong umaga hanggang sa hapon po. Pero meron lang po na panakanakang pag-uulan na mararamdaman bandang hapon. Ang araw ay sumikat kaninang alas 5:26 ng umaga at inaasahan itong lulubog mamayang alas 5:24 ng hapon at ang pinakamababang temperaturang naitala po dito sa Baguio City ay 17 degrees Celsius at inaasahan itong init mamayang tanghali hanggang sa hapon sa 24.5 degrees Celsius. 17, medyo umiinit. Uminit. Sana wag umulan. Pero lamig kanina ng tubig. Nagpainit pa ako kanina. Nagpainit siya, tapos di ko tinapon ko lang. Ayun, tinapon ko. Pinang-flash mo lang. Hindi na kita pag-iinitan sa susunod. Pero anyways, ano yun, nakakatakot dyan kasi tag-ulan. Tapos, alam mo yun, may pumutok daw ng Vulkan. Yes, oo. dyan po sa Sorsogon. Sorsogon. Naku, mamaya, natin, pag-uusapan. Kaya nga, safety and everyone. Mga morning barkada, face mask pa rin tayo kasi may mga ashes dyan na hindi po safe
for Yeah. everyone. But Morning Barkada starting yesterday until the whole month, until July, Morning Barkada, we're celebrating the Global World Environment Day Yan. with the theme Only One Earth. And Morning Barkada, one of the platforms in this event is to give licenses. Ayan, may lisensya na po ang pag-extract ng oil, coal, and natural gas rather from the earth. And this ban, Morning Barkada, will tremendously help all the countries that have one of this as their form of livelihood and living as well. Morning Barkada, we're just celebrating the 49th World Global Environment Day that started 1973, and tens of millions of people around the world joined this global conversation on social media demanding urgent action to conserve and restore the environment. Tens of thousands organized their own activities, including the planting of millions of trees, cleaning trash, and taking actions to highlight that there is #Only One Earth. And ito pa, Morning Barkada, this will be commenced in Singapore, and one of the world's fastest growing engineering services firms announced its Quest Global Pledge, a global reforestation drive in partnership with One Tree Planted. The firm will plant 500,000 trees globally until 2025. Ayan. Or reminder yan sa atin that there is #Only One Earth. Diba? Tayo dito sa Baguio City, we have been very tremendous pagdating sa pag-alaga natin ng environment natin, 'di ba? And diyan nga kahit nagputol sila ng trees to build up something, in replace to that naman sila. Nagtanim din ng mas madaming puno. But one of the major factors na kailangan nating tignan, kasi tinitignan natin kapag Earth Day, nagtatanim tayo ng mga puno, but we tend to forget that 70% of our oxygen comes from the sea. So, kailangan nating alagaan din ang ating mga karagatan. Yes, good thing, no? Meron tayong mga organizations like yung kakilala natin sa La Union, yung Kurma. Yes, diba? Kailangan po kasi ay talagang pangalagaan yung oceans natin. And sea turtles, kasi ang mga sea turtles pala, ang ginagawa ng ating mga sea turtles ay pinapaganda nila yung ecosystem sa tubig. Kasi nga, sila yung tagadala ng nutrients. Yes. While they travel from one place to another or from the ocean to the seashore at pabalik, nakakapagdala sila ng nutrients na nagpapalit. Alam mo yun, parang nagpapalitan yung mga nutrients sa dagat at sa seashore and the other way around. And also, sila din ang nagsisilbi minsan ng mga coral reefs. Meron pa. Yung sa Sweden, there was this albino, very rare albino turtle. Yung tortoise. Very rare siya na species ng turtle na napanganak doon. So again, it's still a sign that our ecosystem and biodiversity is still rich pagdating sa mga to. Kasi meron pa there are rare species there are pa. And hindi konti pa lang naman ang ating nadidiscover sa napakalawak nating ocean. Kumbaga napakaliit lang na parte. So hindi natin alam, baka may mga mermaid. Oo nga. Ako, nung bata ako, gusto ko talaga makikita ng mermaid. Kayo ba? Hindi ako, naniniwala lang sa mga kwento ko. May kwentong bayan sa amin. Ijay probinsya, kasi natagpuan na lang yung bangkay, walang mata, kinuha daw ng sirena, sabing gano'n. Pero we don't know kung totoo man o hindi yon, mga kathang isip yan. Pero hindi po kathang isip ngayon ang nangyayari dyan po ngayon sa Sorsogon. Naku, pasadahan lang po natin saglit itong nangyayari pong pagputok ng Bulkang Bulusan dahil itinaas po kahapon ng PHIVOLCS ang alert level 1 po dyan sa Bulkang Bulusan, kung saan aabot po sa 1 kilometro ang taas ng phreatic explosion na nangyari po dyan sa Mount Bulusan kahapon, kung saan pinaka-apektado po dyan ngayon ang Uban, Sorsogon at yung iba pa pong mga kalapit mga bayan na nasa gilid po ng bulkan. Sa ngayon po nakakapagtala pa rin po ang PHIVOLCS ng mga volcanic
quake sa loob ng bulkan kung saan 77 na mga pagyanig na ang naitala dyan po sa Sorsogon, dyan po sa Bulkang Bulusan. Pero ayon po sa PHIVOLCS, parang nagparamdam lang daw itong bulusan kasi hindi naman to major explosion. Parang yung steam ng yung magma, tumaas siya tapos na-touch niya yung tubig wherein kapag kumulo yun, puputok yun. Oo. So, ingat-ingat lang po sa magsuot kayo ng N95 para ma-filter talaga ng magaling yung kwan. Kasi mostly yung mga binalita kahapon, mga bata, mga matatanda. Pero kasi sabi mo nga na parang nagparamdam lang. However, we are not sure. Kasi Yes, diba oo. yung nangyari We nga sa cannot be Tagaytay. complacent. Sa Taal, Oo, sa oo. Taal, sa Tagaytay, sa Laguna, sa Cavite. Talagang, di ba? Ang daming Biglaan. mga namatay din na mga hayop. Oo, Talagang- marami kasi tayong Yes. dormant volcanoes dito sa Philippines. As we are in the, yan nga, ring of fire, marami talaga. So, still, ayan na, we're lucky na lang here in Baguio City na wala. Meron Oo. lang mga sulfuric. Meron. Si Mount Santo Tomas. Oo, pala. Pero Oo. tulog na yan. Wala Tulog na yan. na. Patay Wala na na yan. siya. Oo. However, Source of water ang na lang. naman dito sa Baguio City ay mga landslide. Over the weekend, may mga naganap po Yun na nga. landslide. So, tignan natin, antay na lang natin ang mga updates dyan. Kung may mga updates tayo regarding sa mga nangyayari pong mga sakuna dito sa Baguio City. Pero, may hindi naman po sakuna ang mangyayari sa June 12 dahil po magkakaroon Oy. po ng job fair para po sa ating mga kababayan. That is the Kalayaan Job Fair po ng Dole. So, sa June 12 po siya sa may St. Louis University. Pero pwede na kayo mag-pre-register sa Malcolm Square na starting, ano ba kayo? 6 kayo, no? 6. Starting kahapon, ayan. Yan. Starting kahapon hanggang po sa June 11. So, pwede kayong mag-pre-register or pwede kayong dumiretso sa June 12. Pero mas okay pa rin yung may pre-registration tayo. Yeah. Para po diretso na tayo Yes. pag nag-start na nga itong job fair natin sa June 12. So, sa mga nagsasana all dyan, bago magsana all, maghanap muna ng Ng trabaho. trabaho. Pumunta na sa job. Oo, ay sabi mo Yan. no, anak sa Malcolm Square. Oo, yung Ang mga pre-registration. ang pre-registration kasi it will be on St. Louis University. Oh, morning barkada dahil andun na rin kayo sa Malcolm Square. A1, A2 category for second booster po is inaalaw na nila. Kaya ipila nyo na din Yan. while you are Second there. booster. Second booster na Ayun, for second A1 booster and dose. basta yung categories A1 ng and A1 A2, to A2. Oo. health sector Oo. and Yes. senior. kapag naman nagutom sila, pwede kayong dumiretso Yes. ng Igorot Garden because there are food na gawa sa Wow. rabbit dahil nga pinopromote dito sa Baguio City. Ang pagkain po or ng, alam mo yun, alternative, rabbit meat. So, itry nyo ang kung ano-anong mga putahe. Uy. Gamit ang karne ng rabbit dyan po sa Igorot Natikman Garden. mo na? Ayoko. Parang parang manok nga yung Oo, texture masarap siya. daw, pero hindi Oo. pa ako ready kasi Oo, nakakaawa. Tas Pero hindi ba- natikman ko yung pinapaitan na rabbit. Oh, Sisig pwede pa. Oo, kasi sisig. prinito Pinapaitan? pinapaitan. Antay Kasi sabaw may na. abdo naman yun eh. Antay Kasi sabaw na. kumakain din yun ng grass. So, pwede. Masarap naman. Parang ka-level din ng kwan. Sige. Hindi ko kayang iluto Pero yan. hindi siya masyadong masebo. Ah. Yun yung Kasi advantage. oo. Pero makunat. yung Makunat. balat. Hindi naman. Okay lang. Parang manok nga yung texture niya. Pero try nyo. Nagugutom ba tayo? Aga-aga. Yan nga, morning barkada. Mamaya naman, ibibida ko ang isang mountain teacher alam mo yung naglalakad, nag-hike para lang magbigay ng serbisyo niya sa kanyang mga estudyante. Kaya tutok lang kasi more fun, more kwentuhan, and more ang mga impormasyon na ibibigay namin dito pa rin kasama ang dynamic trio with my mom, Shisheki, and the gentle giant na monster giant daw. Kaya tutok lang, huwag kayong alis. Ginawang Magbabalik monster. ang Morning Balitaktakan! Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng PG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma'am, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka ito
buwan pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bukakan Branch at number 73 Bukakan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation. For better life. Ayun, may target na ako. Lagot ka sa akin! Sa panahon ngayon, dumarami na naman ang lamok. Oras na para mag-4S. Una, suyurin at sirain ang pinagmumulan ng mga lamok. Pangalawa, sarili ay protektahan laban sa lamok. Pangatlo, sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas na ng dengue. Pang-apat, sumuporta sa fogging or spraying kapag may banta na ng outbreak. Pangalagaan ang sarili laban sa kagat ng lamok. Mag-4S tayo para dengue out! Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Tag-ulan na naman. Marami na naman akong bibiktimahin. Tag-ulan na naman, pinapaalala ng Department of Health na sundin ng 4S kontra dengue. Una, search and destroy mosquito breeding ground. Pangalawa, secure self-protection measures. Pangatlo, seek early consultation. At higit sa lahat, support fogging to prevent impending outbreaks. Ugaliing sundin ng 4S ng DOH dahil stay safe at home ka na, then get out ka pa! Ang init! Summer na talaga! Buksan mo nga yung aircon, yung electric fan, tapos penging yelo para sa tubig. Teka, masyado nang magastos sa kuryente yan. Huwag kang
mag-alala. Pwede pa rin naman magtipid ng kuryente na hindi nanlalagkit sa init. Yung electric fan, para mas malakas ang buga ng hangin, linisin ang fan blades. Kung gagamit naman ng aircon, isara muna ang mga pinto at bintana para mas madaling lumamig ang kwarto. Dapat malinis din ang aircon filter at condenser. Para mas efficient naman ang paggamit ng ref, i-defrost ito kapag nasa 1/4 pulgada na ang yelo. I-check din ang pinto para siguradong di tumatagas ang lamig. O diba, hindi kailangan tumagaktak ang pawis sa pagtitipid. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente. Yan ang ilang tag-init tipid tips mula sa NGCP. Sabi nga nila, Morning Barkada, make your passion your profession. Kaya makikita natin dito kung paano nga ba niya ginawang profession ang kanyang passion. We have this morning a mountain teacher all the way pa ng Negros Occidental. We have this morning Sir Jeric Maribao. Good morning po! Hello, good morning. Hi, good morning Sir Jeric. Hello, good morning. Bati naman po tayo sa mga nanonood sa atin, Sir Jeric. Hello po sa mga viewers natin dyan sa Luzon in this morning Balitaktakan. Good morning to you all. And to correct lang a while ago, it's Misamis Occidental. Ay, Misamis Occidental. Ang layo pa pala, no, Sir Jeric? Sir Jeric, gusto lang nating simulan, no? Sir Jeric, gaano ka katagal na nagtuturo? I have been teaching for 7 years already. Wow. And part of it, which is 3 years, I have been teaching for private education and the rest is for public. With ang tagal na rin, no, Sir Jeric? Sir Jeric, within that 7 years, you've seen our education before the pandemic and now that is currently we're still pandemic pa rin tayo. Sir Jeric, gaano kahirap magturo ngayong pandemya? Oh, it's really, really challenging. But not all, teachers have this kind of struggle in terms of teaching, especially those teachers na na-assign sa mountain. We really have to reach out our pupils to go to their houses just to, distribute the modules necessary for them to learn in a continuous way. And as a matter of fact, yung ibang mga teachers din na na-assigned sa city, they just have adopted this online class. And in our case, our pupils don't have the access to internet connection. That's why we really, really used to go there every day to their houses just to visit them, monitor their learning progress. And in this way, they can be able to continue their learning, their learning despite of this pandemic. So yeah, it's really, really challenging. And plus the fact, even though we don't have these pupils already in our classroom, we still have a lot of, paperworks to do. Because, as the pandemic happened, maraming mga changes or maraming mga nagbabago. And we have to we have to adopt this technology already. We have to integrate this, even though there's already an advent of technology, but we have to change our system because of this pandemic. So it's really, really challenging until now. Kasi yung next school year, we have to adopt a full face-to-face teaching and learning process. So that's why we have to be ready and we have to adopt a lot of changes. Sir Jeric, not only that kasi, we've struggled, and aside from that, the learning curve of students kasi hindi siya pare-pareho. Kaya talagang nabanggit mo nga na kailangan talaga silang puntahan. And, be patient when it comes to teaching them because the modality of learning right now is different. Aside from that, Sir Jeric, hindi kasi naging limitado yung ginawa mo pagdating dito. Ang ginawa mo pa, Sir Jeric, is that we were able to address food scarcity din sa mga batang ito. Sir, anong nangyari? Paano natin nalaman that there is a need for us to understand that what's happening with the students?
Yes, as a teacher, you really have to assess, diagnose their learning performance. However, you have to find the root cause. Bakit nagiging low yung performance nila? And one of it is yung lack of food support. You Mm-mm. know, as a teacher, it's really useless if you have this a lot of effective strategies in terms of teaching and learning process. It's really useless if, if your pupils have this empty stomach, Mm-mm. so they cannot be active in, they don't have this interest to listen to you kasi nga empty yung stomach nila. So what I did is that, even though I don't have any funds to shoulder this kind of food, I Mm-mm. really find ways, and I found out that these pupils will only be active if they have this full nutrition, just like Mm-mm. that. So what I did, as you can see in the video, in my channel, that my students will be rewarded if they have this, if they can correctly answer my question. So Mm-mm. in that way, they will have this motivation or this eager to study more kasi they have this condition already na kapag correct yung answer na, meron silang matatanggap na mga foods coming from me. And I'm very, very thankful that when I posted a video in my channel, maraming mga teachers na or mga aspiring to be teachers na na-inspire kasi Mm-mm. sa mga ginagawa namin, even though we are just situated in the far-flung barangays in our district, but we did continue this kind of strategy because of the passion of teaching, the love of teaching these children. Kaya nga, Sir Jeric, it's heartwarming na in students right now are rewarded. Hindi lang siya just handed out to them as instant gratification. They really need to work hard for that, which we need to teach them kasi nga yung ibang estudyante or ibang kabataan ngayon, they wanted things Yes. handed out to them in a silver platter. But in your case, gusto nating paghirapan ng mga estudyante natin at Yes. kabataan natin ito. It's a reward system na talagang maganda. Sir Jeric, with everything that is going on, mahihirapan, mapapagod ka rin. The trek going from Mhm. your place to your school is gaano katagal ulit, Sir Jeric? It's going to be at least hours, 'di ba? Sir Jeric, ang tanong ko, Yes. why do you still do it? Why do you still keep this advocacy in bridging the gap of our education Mhm. system with for our students? You know what? It's not just your responsibility. It's not just your passion, but it's your calling. It's just like an advocacy. I mean, your vocation. I Mm-mm. mean to say, if you have that love of teaching, if you love what you do, you really have to continue. As a teacher, you have to address these learning gaps. For example, like, pupils who are living in the mountains, they Mm-mm. really cannot understand this self-instructional material because of the Mm-mm. medium of instruction, which is English. And that is the learning gap that we have to address. So Opo. that's why we do contextualization or localization. We translate or we code switch in a way that our pupils can understand. And through these strategies like giving foods, they can be able to, have the eagerness or motivation, as I said a while ago, to learn better, just like that. And um, most importantly, if you really love what you do, even though wala ka ng sweldo or you already loaned your salary to the bank, if you have this passion of teaching, then you never mind those kind of problems because you think that it's for the future of your Mm-mm. pupils or Right. learners. Oo nga, Sir Jeric. We go extreme measures para lang maihatid natin yung serbisyo at passion natin pagdating dito sa mga estudyante. Sir Jeric, one of the last questions that I have is that I know that this may be far-fetched, but ano nga bang tulong ang kailangan nyo, kailangan ng mga estudyante natin dyan? Lalo na nga po na nabanggit mo that they are away from the city and living and studying, continuing to studying in the mountains. Okay, that's a good question, ma'am. There's so many actors who are playing inside the school. One of these are teachers and, of course, students. And in terms of learners, they should have been given like quality education. As a teacher, you don't have to depend on the theory
coming from the book. You have to invite them going outside and explore and discover the beauty of authentic knowledge. You really have to apply this theories coming from the book into real life situation. Invite them to go outside and explore these skills that they needed in times when they will be graduated from high school or from elementary. Because you know what, 99% of the theory we learn from the book or from the school is useless if you don't have these skills, if you don't experience this kind of skills coming from the school. And as for the teachers also, one thing is for sure, in order for us to become an effective teacher, is we have to lessen our paperworks, non-teaching paperworks. I hope that the Department of Education should look into this. Na wala kaming gagawing mga paperworks. We just have to focus on teaching and teaching, so that we can consistently monitor the learning progress. Kasi kapag marami kaming mga designation like non-teaching works, we cannot really manage our time very well. So that is why we need this kind of quality training. Quality talaga na not only training pertaining to non-teaching paperworks, but we have to be focused a lot more about how to improve our performance as a teacher. Exactly, Sir Jeric. I attest with you on that. And it's not naman that we wanted to remove this non-essential paperworks, but we just try to limit it siguro, no, Sir Jeric, because we can focus more on what has substance in the delivery of our module. Ayan nga yung pagtuturo natin, providing quality Yes, po. education with them. Sir Jeric, please invite our ka-Rangers, our morning barkada, to follow your channel, and if they may able to help po, where they can reach you. Okay, I'm very, very thankful and, at the same time grateful, blessed, because there's so many, viewers that nakikita na sa mga posts ko. Opo. And they already started following me in Facebook. So you can connect me in Facebook, in my Facebook channel, Jeric's channel. And of course, I have this, not really this active YouTube channel, but I have to reactivate it as soon as possible. So you can also connect me in YouTube, the same name, Jeric's channel. And in that way, if God will be giving me the chance to, have this kind of channels be monetized, I can be able to continue supporting my children or my learners. So thank you so much. Yes. Sir Jeric, thank you so much for sharing your time and your story with us this morning. Ingat po kayo. Goodbye, morning Balitaktakan. Ayan, morning barkada. It has always been our pleasure to have these people around us that uses their voice to be heard and to also learn from their experience and what they're going through. Morning Barkada, education is not a problem. It is always an opportunity for us to learn. Kaya sana you are inspired by Sir Jeric's story, and let us always be given the opportunity to also help out each other when we are in need. Kaya Morning Barkada, magbabalik pa rin ang Dynamic Trio dito lang sa Morning Balitaktakan. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-schedule ang pagpuplansya ng mga damit ng isang beses sa isang linggo. Gawin ito tuwing kaunti lang gumagamit ng kuryente, gaya ng bago mag 9 a.m. o pagkatapos ng 9 p.m. Kung wala namang gumagaya ng TV o iba pang appliances, tanggalin na lang ito sa saksakan para hindi na kumusumo pa ng kuryente. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well.
easy promise. Sa milky ng batang 90s. Pauliniment! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Nagbabalik ang Morning Balitaktakan. Ayan, ako napaka-inspiring naman nung yung nung- teacher. oo. Kasi last weekend, actually Oo. kahapon, nag-uusap kami ni Sir Charles. May mga napapanood kasi kami na, alam mo yun, yung real life, hindi Oo. pwedeng banggitin kung anong channel siya. Pero yung mga, yung talagang kinalakan na natin na nagkikwento ng mga buhay na napanood. Oo. And meron kaming isang napanood na parang tatay kasi siya, tapos nagwawala. Doon muna yung napanood namin mga ka-MB. Nagwawala siya, may inaaway siya ng mga kapatid niya. Yun Ay. pala yung mga kapatid niyang yun ay parang nilalait yung pamilya nila, yung mga anak nila na walang mararating kasi wala kang pinag-aralan. Ginaganon yung tatay. Ang story pala nun, nag-giveaway noon yung tatay niya para mapag-aral yung dalawa niyang kapatid. Oo. Minamata-mata na siya dahil wala siya napag-aralan. However, yung anak niya, talagang, syempre wala silang pang-aaral. Porsigido. Lahat ng scholarships ginawa. Kahit nung elementary siya, high school, nagtatrabaho siya pambaon. And at the end, graduate siya nung college, nag-teacher siya, gumawa siya ng isang foundation. Wow. Ang foundation na yon, mamimigay siya ng lapis and papel sa mga students na may hirap. Kasi malaking tulong ang lapis at papel. Oo. Kahit lapis at papel lang daw ang meron ka, kaya mong mag-aral. Aral, So, oo. very Grabe. inspiring, no? Pati yung nanay ko nagtayo din ng foundation. Ano? Oo, math foundation. Char. Asar, liquid. Ayan. Pero relate din ako kasi isa ako sa yung tatay ko. Isa din sa mga nagpursigihan kasi kahit kahit naabot na niya yung professorship niya noon sa DIMSU, pero going back kasi nung retirement niya, doon ko lang unang nakitang umiyak yung tatay ko. Bakit? Oo. Kasi naalala niya Hindi, naiiyak na si yung tita niya. At kasi mahirap lang sila, Yes. 7 silang magkakapatid. And then walang means noon, siyempre makaluma noon, mga luma-luma, walang means na mapampaaral. Kaya yung ginawa ng tatay ko na masukan siya sa tita ko during his elementary and high school, pinaghirapan niya talaga kasi bago siya pumasok, kailangan niya maglinis ng bahay, magtanggal ng mga kung ano-ano, maglinis ng damo bago lang pumasok. Kaya nung bata ko, hindi ko magets-gets. Kita nyo, di siyak, di ubingak, agdalusak pa, isakbayak nga sumrek ti iskwilaan ko na yun pala yun. Yun pala yun, ano. So, it's a great opportunity din na binigay sa tatay ko until nakuha niya yung professorship niya doon dito sa BSU. Nag-aaral siya ng agriculture dyan. And then, nagturo siya sa DIMSU and now, retired na siya. Pero yun pala, yun. Ako din naman, si Papa ko, late niyang nakuha yung bachelor's degree niya. Apat na kami, meron na kami, nag-aaral na kami, pinush na pa rin. Tapos, di siguro he never stopped there. Kasi alam niyo, magkaklase pa kami sa masters. Kasi gusto niya talagang magkaklase kayo ng tatay mo? Magkaklase kami. Isang subject. Ang galing. Oo, kaya sabi ng nagkukopyahan kayo niyan. Oo, sabi ng teacher ko, yung father-daughter tandem, umalis kayo. Hindi na kayo kayo. Hindi na kayo pwedeng magka-group ngayon, sabi nilang gano'n. Pinagbigyan ko lang kayo. Hi, shout out to mama. No? Anyways, yung sa parents ko naman, hindi sila nakapag-college. Pero very persistent. Ay, nag-vocational pala sila. And talagang, alam mo yun, may mga salon, parlor, ganun dati. And yun, doon mula sa La Union, nakalipat kami ng Baguio. Doon naman na nag-start. And lagi nilang sinasabi nun, buti nga ikaw nakapag-aral. Na syempre noon ako, bakit? Aral na lahat naman kailangan. Alam mo yun yung, akala ko kasi dati, normal na lahat ay nakakapag-aral. Diba? Diba? Na lahat naman nag-aaral Bakit? Buti ako nakapag-aral. Yun pala,
napaka-important ng pag-aaral. Kaya sinasabihan ko yung mga pinsan ko. Hindi naman sa nag-aano, pero kasi sa province, minsan nakasanayan natin na pag nag-graduate na ng magtrabaho high ka na lang school, sa bukid. wag na ayoko. Yung parang ano sila. Tama na Oo, doon. kaya, yung mga pinsan kong iba, nako, kayo ha, ayaw na nilang mag-aral after high school. Minsan nga hindi nila tinatapos. However, very important ang pag-aaral. Nakikita na lang nila yan pag, alam mo yun, yung andun na sila sa stage na, nako, kailangan gusto ko na nang nabibili ko yung gusto ko. Tapos, syempre wala silang trabaho. So, sabi ko, nung nag-pandemic, since online naman, sige, mag-aral kayo. Magtutulungan tayo, ganyan. So, ngayon, nag-ano sila yung mga ALS. And then, di ba, pagkatapos ng ALS, pwede, yung ALS kasi, makukuha mo din yung sa high school. Pwede. Alternative learning system. Nag-senior high na sila. And until now naman, tuloy-tuloy na silang nag-aaral. Kahit ang mga age na nila, 20, 21. Diba? Pero tinatapos nila kasi nakita nila yung importance ng pag-aaral. Age is just a number pagdating sa education. Marami nga dyan. May edad na talaga. Pero talaga ngayon, pinili talaga nilang tapusin yung education because that is really something that we can use. Alam mo, hindi naman sa kasi meron sila yung guilt sa sarili din. Hindi natin inaano yung mga hindi nakapag-aral. Pero alam nila yan sa sarili nila na minsan, kahit mismo sila, minamaliit nila yung sarili nila. Because alam nila na, alam mo yon yung they compare themselves sa mga ibang nakapagtapos. Kaya nga, as early as now, kung bata pa kayo at pinag-aaral kayo, may mga free naman na school. Scholarship. There's open university. Lalong-lalo na ngayon. Yes. Kailangan ng trabaho ng mga tao. Ngayon nga, di ba, yung mga trabaho nga na kahit hindi super bongga, kailangan ng pinag-aralan. At least 2 year, at least graduate of high school na yung minimum requirement or 2 years in high school. Kasi nga, again, meron pa rin. And aside from that kasi, you are skilled ready. Kaya marami pong vocational courses for everyone na magagamit nyo. Kahit skill po, magagamit yan abroad. Mas kailangan pa nga internationally. Isipin nyo, kahit mga high school graduate, pag gustong mag-abroad, mga ka-MB, kailangan mag-training pa rin. Diba? So, ano na lang kung meron ka ng nakapag-aral ka na, hindi easy ka na lang pumunta. Huwag na nating antayin na mapahirapan pa tayo ng buhay bago tayo mag-aral. Yan. Kasi meron din yung moral lesson dyan. Because time is not turning back. Kasi kung ipipilit mong magbubukid, now that we are advancing, yung mga nagbubukid na nagtatabas ng mga tubo, pwede nang palitan yan ng teknolohiya. So, it is more important yung kaalaman o kung ano yung makukuhan mo. Kasi meron din ako napanood na 1990s. Ang galing yun. Nakalimutan ko lang yung title. Sabi niya, Nay, sana pinalo mo ko nung umuwi ako mula sa paaralan. Kahit na pinalo mo na ako, basta pinabalik mo sana ako sa paaralan. Para hindi ako ngayon bobo na wala akong alam. Sabi niya. Pero I forgot that film. Ang ganda nung pelikulang yun. Sana, cherish the education. Oo, yung graduate nga ng PMA nung 2019, sabi niya, nung sa message niya, yung top 1, yung babae, no? Sabi niya nun, mabuti na lang hindi mo ko tinantanan. Buti na lang pinapagalitan mo ko. Buti na lang ganyan. Kasi kung hindi mo yun, hindi mo ako napilit at hindi ko ginawa, wala ako dito. And now they are living their lives while they give back to their parents and people that help them and even people who needs help, no, kahit hindi nila kakilala. Ang ganda. Ang daming nating napanood at nakita nating life-changing stories because of that, Morning Barkada. Kaya nga, gusto pa rin namin magpasalamat sa lahat ng nanonood sa atin. Sa ate ko na nasa Taiwan, ate, pagaling ka, please. Bukas na tayo mag-soju. Bawal ko. Ay! Bawal yan. Nagsasoju kayo sa aeroplano. Sige, magbabayad na naman kayo yung mga virtual, soju. Ay, naku. Yan mo, walang traffic dito. Buti na lang at nakikita nyo, ako po talaga ang pinakamatingin sa amin. Just lang. And also, dyan sa Korea, hi Bok, good morning, great morning as well. And to my kids, Elera and Ethan, Elera, alam mo na anak, it's your module time. And to my students, see you din mamaya. And sa lahat ng nanonood sa atin, maraming salamat po. Ate din na pasalamatan at kung gusto nyo pong magbago ang inyong weekend, kada weekend, ugalihin nyo din pong pumunta dyan sa Pugad Adventure Resort. Ugalihin talaga. Every weekly. Wow, laming pera.
pera. Pero kung pwede, go lang po kayo. And also, baguhin din ang temperatura ngayong sa tag-ulan. Baka gusto nyo malamigan pa dyan po sa Batang 90s Milk Tea. May mga iba't ibang flavors po na pwede nyong pagpilian mula milk tea hanggang fruit tea. And also, pasalamatan din natin ang Busar Music. Oo, and babatiin ko lang din ang mga nanonood sa atin sa ating Facebook. Syempre, ano? Yan, good morning. Hana, si Hana Likian. Ay, miss ka na namin, Hana. Si Mr. Olanday Rodel, Sir Eric Garcia, si Sir Paul Baldoza, Bliss Benson, si Mr. Bliss, and ayun po sa lahat ng nanonood dyan sa La Union, Pugo La Union, good morning po sa inyong lahat. Pangasinan, all over Northern Luzon, and of course, dyan po sa Cabala Union to my family. Hello, thank you so much po for watching. And kung gusto nyo pong luminaw ang inyong mga mata, kagaya ko na kahit napakaliit ng font ay nababasa pa rin, magpa-check na po kayo sa Maranan and Ballesteros Optometric Clinic, Dizan Vision Clinic, and kung masakit ang inyong mga pangangatawan dahil sa lamig ng panahon o kaya dahil sa pagpupursige sa inyong trabaho o kung ano-ano man yan, baka nag-split kayo over the weekend, nag-zumba-zumba, meron tayong mga produkto from Aldrich Corporation, kagaya ng Pau Liniment, Pau Masahe, at kung ano-ano pang mga vitamins dahil wala ng aw sa Pau! Di rin papahuli ang ating mga nag-sponsor starting with National Grid Corporation of the Philippines or NGCP, TG Home Builders, and Baguio Country Club. Isang araw na naman ang sinimula ng Dynamic Trio. It's not yet the end of the week, pero yun na, binibigyan lang namin kayo ng tamang ngiti sa inyong umaga. Kasama, and hi Paul, Kamsat, good morning. And sa mga nanonood, maraming salamat. And syempre, ang raketera at madiskarteng Mamshi, Mami Shaki. Iyon, nakasama nyo naman ang inyong gentle giant Charles Limon. Hana, hinahanap ka na ng whiteboard dito. Yes, please. Ayan. And nakasama nyo rin po ang minion in the house na napakalit pero napakakulit at ang daming energy this morning. Randy Guzman, magkita-kita tayo bukas sa Martes Marites dahil marami ulit kaming mga imamarites sa inyo dito pa rin sa Morning Balitaktakan.